Galit na nakatingin si Cleo sa salamin ng banyo at gusto niya saktan ng sarili ng sandaling iyon. Ano na muli ba ang kalokohan ng ginawa niya? Nagpadala siya sa kalasingan niya kagabi at ngayon ay mas masana siya sa kanya na-realize ang nagawa. Paano siya mamahalin ni Andrea kung lagi na lang siya may nagagawang masama na nagiging dahilan para lalo siyang kamuhian nito? Napakasama mo, wika niya sa sarili, pero umaasa siya na sana'y magbunga ang ginawa niya kagabi para kahit papaano hindi naman masayang ang galit sa kanya ni Andrea ngayon. Napabuntong hininga ang binata. Ang hilig niya kasi magpadalos-dalos, katulad na lang nang dalhin niya sa kubo si Andrea at sa unang pagkakataon ay pinilit ang kinin. Nagawa niya iyon dahil sa selos at ampun niya kay Andrea. Hindi siya nito hinintay. Nagmasteral siya kahit ayaw niya mag-business admin ay ginawa niya. Sinunod niya ang daddy niya, hindi dahil takot siya dito, kundi dahil nangako itong susuportahan siya sa oras na magtapat at ayain mapakasal si Andrea. Pero pagbalik niya, kasintahan na pala ito ni Gary, ang traidor na pinsan niya. Hindi lingi dito na may gusto siya sa kababata. Nangako pa ito sa kanya na babantayan si Andrea at babakuran para hindi maligawan ng iba, pero yung pala ay ito ang sasalakay sa pinababantayan niya. At para sa ano? Para sa mana na makukuha nito mula sa abuelo nila pag ito napangasawa ni Andrea? Hindi niya ito hayaan na gamitin lang sa pansarili nitong kapakinabangan ang nag-iisang babaeng minahal niya sa buhay niya. At ngayong kasal na sila ni Andrea, wala na itong papalang mana. Napangiti si Cleo. Hindi pa nito alam na kasal na sila ni Andrea. Naggulat siya nang bigla itong dumating galing abroad at sinugod siya. Nabalitaan pala ni Gary na ikakasal na sila ni Andrea, na masisira ang plano nito. Kaya naman bago pa nito mapigilan na kasal nila ni Andrea, ay sapilitan niyang isinama si Andrea sa ninong dante niya para magpakasal sa kanya. Kaya ngayon, nasa kanya na si Andrea, pati ang mana na inaasam-asam ng pinsan niya. Kip-kip ang kumot na ibinalot ni Andrea ang sarili at pinili tumayo kahit masakit ang katawan niya. Feeling niya ay binugbog ang katawan niya. Kasalanan to ni Cleo. Ngit-ngit na bulong niya sa isip. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit niya na kumalat sa sahig. Sinuot niya iyon. Gustong nakabihis na siya nang lumabas si Cleo sa banyo na nakatapos lang ng tuwalya. Nagkatinginan sila ni Cleo pero inirapan pa siya nito bago nagtungo sa cabinet at basta na lang kumuha ng susuotin doon. Hindi niya ito pinasin at muling naupo sa gilid ng kama. Hinilot niya ang sentido dahil nahihilo na siya. Siguro dahil wala siyang hapunan noong isang gabi at buong araw siyang walang kain hanggang ngayon. Mahapdi na rin ang kanyang tiyan. Gutom ka na ba? Napalingon siya kay Cleo na nagsusuot ng t-shirt. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga pasa sa katawan nito. Halika na sa baba, Andrea. Magpapahanda na lang ako ng pagkain doon. Paniguradong gutom ka na. Wika nito sa kaumunang lumabas ang pinto. Kahit ayaw niyang sumunod, ay wala siyang nagawa. Gutom na talaga siya. Ramdam niya ang panginginig ng mga tuhod sa gutom. Tumayo na si Andrea at sumunod kay Cleo. Pagbukas ni Andrea ng pinto, ay nakita niya sa puno ng hagdan ang mag-ina na halata nagtatalo. Hindi mo kailangan ng mana na makukuha mo pag pinakasalan mo ang babaeng yan. Gigil ang boses na sabi ni Doña Marta. Pero poise pa rin ito. Hindi pa ba sapat sa'yo mamanahin mo mula sa amin ng daddy mo? Bakit hindi mo nalang hinayaan yung kay Gary? Total palugin ang kumpanya nila. Mas kailangan niya ang mana na makukuha niya sa babaeng yan. Mana? Bakit niya makukuha ang mana kapag nagpakasal siya kay Cleo o si Gary? Hindi naman sila mayaman. Ang tanging magiging pamana lang naman sa kanila ng kanyang itay ay ang 300 square meter na kinatitirikan ng bahay nila, pati ang 2 kalabaw at 3 inahing baboy na alaga ng lola niya. Nalilito na wika ni Andrea sa kanyang sarili. It's my own decision, ma'am. Walang kinalaman ng mana dito. I don't like her, Cleo. You don't have to. Kibit balikat na tugon ni Cleo. Isang malutong na sampal ang isinagot ng ina sa binata. Tumalim ang tingin dito ni Cleo. Bagyan namang napatarasan doon niya sa nakikitang galit sa mata ng anak. Don't you dare to marry the trash! Too late, mother. Kasal na kami ni Andrea. Nakakalokong sabi dito ni Cleo
na ikinasinghap ng malakas ang Donya. Bigla namang napatingin sa gawin niya si Cleo. May dumaang pag-alala sa mga mata nito. "Kanina ka pa ba dyan?" tanong ni Cleo sa kanya. Gusto man niyang umatras pero huli na dahil nakita na siya nito. Nakataas ang kilay ng asawa. Ang ina naman nito ay matalimang tingin sa kanya. "Magandang umaga ho, Donya Marta." "Gutom ka na?" Malambing na tanong ni Cleo sa kanya. Tumango na lang siya. Lumapit siya kay Cleo at hinila ang kamay niya. Nilagpasan nila ang ina nito. Bumaba sila ng hagdan at pumunta sa dining room na mas malaki pa ata sa bahay nila. Minsan na siyang nakapunta dito nung bata pa siya. Walang masyado nagbago maliban sa malaking abstract painting. Pinaghila pa siya ng upuan ni Cleo. Napakaraming pagkain ang nakahain sa mesa. Parang hindi almusal kundi piyesta sa dami ng nakahain. May lumapit na naka-uniform na katulong sa kanila at inalok sila ng coffee. "Hindi pwede yan sa kanya. Kumuha ka ng fresh milk doon." Utos dito ni Cleo na agad na sinunod ng katulong. Halos mapuno ang plato ni Andrea sa kalalagay ni Cleo na pagkain doon. Puro ito sabi sa kanya na, "Tikman mo to, tikman mo yan." Halos ito na rin ang nagsubo sa kanya ng pagkain. Hindi na lang siya umimik. Maya-maya na lang siya magagalit dahil ang priority niya ngayon ay malamnan ng tiyan niya. "Ako na, Cleo. Kumain ka na." Sabi ni Andrea rito dahil napasin niya na walang laman na plato nito. Natigilan naman ito sa pagsubo sa kanya tapos ay ngumiti na malapad. Para itong bumata sa pangiti nito. Napansin ni Andrea na ngayon lang uli ito nakita ngumiti ng ganito. Yung abot sa mga mata nito ang pagngiti. Nakaramdam siya ng konting konsensya. Dahil ba sa kanya kaya naging madalang na rin ang pagngiti ni Cleo? Pero dahil sa kanya, kaya naging miserable ka. Sigaw ng isip niya. Nung mga ito sa harap niya, tinaasan niya lang ito ng kilay. "Subuan mo naman ako, babe." Parang batang sabi nito. Inirapan niya lang ito at sinimangutan. "Kung ayaw mo kumain, bahala ka sa buhay mo." Mataray na sabi ni Andrea dito. Tatawa-tawa naman itong nagkamot ng batok. Bagyaring namula ang tenga nito. Lihim siyang napangiti dahil sa itsura ng asawa. Hindi man niya aminin pero naaliw talaga siya kay Cleo. Sumeryoso lang siya nang may maalaala bigla. Tumikim muna ang dalaga para tanggalin ang bara sa kanyang lalamunan. "Cleo?" Tawag niya dito. Bakit?" Nakangiting bali nito sa kanya. "Si Gary?" "Stop! Ayoko pag-usapan siya, Andrea. Maganda ang gising ko, kaya pwede bang huwag mong sirain? Kumain ka na, Andrea." Malamig na wika nito. Tumayo na to at iniwan siya sa komedor. Pumatak naman ang luha ng dalaga. Gusto niya lang namang malaman kung ano nangyari kay Gary. Kung may tumulong ba dito o kung buhay pa ba ito. Nawala na siyang ganang kumain. Parang tumabang ang panlasa niya sa isipin wala na ang dating kasintahan. Napasubsob siya sa palad at doon umagulhol ng iyak. Parang dinurog naman ang puso ni Cleo habang nakatingin kay Andrea na umiiyak sa palad nito. Bakit ba hindi na lang siya minahal nito? Sa tagal ng pagiging magkaibigan nila, hindi ba ito nagkaroon kahit konting pagtingin man lang sa kanya? Kaya hindi nito magawa mag-move on sa pinsan niya at turuang mahalin siya? Hindi siguro siya kamahal-mahal. Dahil ang kagaya ni Andrea na sa lahat ng bagay ay pagpapahalaga at handang pagmamahal. Hindi mo lang natapunan ng kahit konti ang katulad niya. Isang tapik sa balikat at nakapagpalingon kay Cleo. "Anak." "Hello, Dad." Bati niya sa ama at bahagya lang itong tinanguan. "Pumirma na ang lolo mo pagka-receive niya ng marriage certificate niyo kanina umaga. Tanging pirma na lang ni Don Arnel ang iniintay. Pero formality lang iyon. Sa'yo na ang pupunta ang 30% share ng mga Castillo. What you only need to do is to produce an heir and remaining 10% will be transferred to your name." Nakangiti na wika ng ama. "You have everything now, anak." "No, not yet, Dad." Napabuntong hininga si Cleo at muling tinignan si Andrea. "Hindi ko pa rin nakukuha ang puso ng babaeng pinakamamahal ko, Dad." Naramdaman niya ang pagtapik nito sa balikat niya.
isa sa pinapangarap ko. Malungkot na sabi ni Cleo. Mayaman na siya. Isang bilyonaryo sa edad na 26. Akala ng iba, nasa kanya na ang lahat. Pero hindi. Dahil nag-iisang babaeng gusto niya, simula pa noong kabataan niya, ay hindi niya pa rin magawang makuha. Oo, at kasal na sila ni Andrea. Literal na kanya na ito. Pero hindi lang yun ang gusto niya. Gusto niya ring mahalin siya ni Andrea. Compose yourself, anak. Or else, she will be your downfall. May paalalang sabi ng ama sa kanya. And the death of me. Bulong niya sa isip. 3 araw na si Andrea sa mansyon ni Cleo. Madalang silang magkita ng binata. Madalas na wala ito at nasa opisina. Gustuin man niyang umuwi sa kanila, pero may bodyguard na itinalaga ito na nagbabantay sa labas ng kwarto niya. Wala siyang ibang ginawa sa loob ng kwarto kundi tumanaw sa bintana. Kagaya ngayon, 3:00 pa lang ng hapon pero inip na siya. Umalis siya sa bintana at naglakad papunta sa kabilang pinto na nakita niya. Hindi niya pa iyon napapasok simula nang dumating siya dito. Sinubukan niyang pihitin ang seradura at ganoon na lang tuwa nang bumukas iyon. Tumambad sa kanya ang isang opisina. May mahabang office table at upuan. May maliit na sala set at mga floor-to-ceiling na bookshelves. Meron ding 2 file cabinet, mini ref at computer. Namangha si Andrea sa ganda niyon. Carpeted ang sahig kaya lumulubog ang paa niya habang naglalakad papunta sa office table. Napaupo siya sa upuan at pinaikot iyon. Napansin niya ang isang photo frame na nakalagay sa ibabaw ng lamesa katabi ng laptop. Dinampot niya yon at napangiti siya dahil picture niya yon na magdibu siya. Nakasuot siya ng kulay pulang gown habang nakangiting nakahili kay Cleo na napakagwapo sa suot na itim na long sleeve. Nakangiti ito pero sa kanya nakatingin habang nakakbay ito sa kanya. Hinaplos niya ang mukha nito sa picture. Tandang-tanda pa niya ang gabi na iyon. Yun ang gabi na nakita niya itong kahalikan si Amira, ang anak ng doktor. Yun din ang gabi na na-realize niya na napakalayo ng estado nila sa buhay. Hindi niya pa noon iyon napapansin noong mga bata pa sila. Napakabait ni Cleo sa kanya noon. Kahit pa nga mahirap lang sila at empleyado lang ang mga magulang nito ang itay niya, kinaibigan pa rin siya ni Cleo. Wala nga itong ibang binarkada maliban sa kanya, kaya naman gano'n na lang ang galit sa kanya ni Doña Marta. Inakit ron niya ang anak nito. Nang umalis ang binata, nalaman niyang sumunod dito sa Amira sa US. Kaya ibinaling niya sa iba ang kanyang atensyon. Buti na lang nandiyan si Gary. Dito nabaling ang atensyon niya. Naging napakabuti nitong kasintahan sa kanya. Minahal niya ito at nangarap na masayang pamilya kasama nito. Napaka-responsable nito at sa loob ng panahon ng pagiging magkasintahan nila, ginalang at respeto siya nito. Nangilid ang luha ni Andrea. Ngayon ang pangarap na iyon ay mananatili na lang pangarap na hindi matutupad kahit kailan. Kasal na siya kay Cleo. Kasalanan na patuloy na mahalin ng dating kasintahan. Kailangan na siguro niyang kalimutan ang anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Kailangan niya tong isuko kahit masakit. Kailangan niya tong bitawan. Kailangan niya nang tanggapin na wala na si Gary sa buhay niya. Anong ginagawa mo dito? Napapitlag si Andrea sa nagsalita. Si Cleo. Nakakunot ang noon nito sa kanya. Nananlalim ang mga mata nito at halatang pagod. Ipinatong niya ang frame sa dati nitong pwesto. Sumunod ang mata doon ni Cleo at lumambot expression. Pwede ba tayo mag-usap, Cleo? Diretsang tanong niya dito. Naging blanko ang mukha nitong tumingin sa kanya. Kung ang itatanong, pinutol niya sasabihin ito. Pakinggan mo muna ako, Cleo. Nakikiusap na saan niya dito. Bumuntong hininga ito at isinara ang pinto. Tuluyan itong pumasok at naupo sa sofa. Ipinatong ng binata ang kamay sa sandalan at pati ang ulo nito. Ipinikit nito ang mga mata. Tumayo si Andrea at lumapit sa asawa. Lumuhod siya sa harap ni Cleo at inabot ang paa nito para tanggalin ng suot itong sapatos. Nagmulat ito ng mga mata. Nagtatakang tumingin sa ginagawa niya.
Anong ginagawa mo, Andrea? Pao sa tanong nito. Pinagsisilbihan ka. Bumuntong hininga si Andrea. Ganito naman ang asawa, di ba? Pinagsisilbihan ng mga asawa nila. Nakangiting tiningala niya ito. Maraming emisyon ang dumaan sa mga mata ni Cleo. Nang matapos siya sa pag-aalis ng sapatos nito, nanatili siya nakaluhod sa harap nito. Ginagap niya ang kamay nito at minasahe iyon. Handa akong maging mabuting asawa sa iyo, Cleo. Maging tapat sa iyo. Bigyan ka ng anak. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanya. Pero bago yun, gusto kong malaman kung ano nangyari kay Gary. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Tumitig siya sa mata nito. Andun ang pakiusap at pagmamakaawa na tinitigan niya ito. Ito ang closure na gusto niya bago tanggapin ng tuluyan ang kapalaran niya. Sobrang mo siyang mahal, di ba? Mapait na sabi ni Cleo. Dahil handa kang maging mabuting asawa sa akin, para lang sa konting impormasyon makukuha mo tungkol sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa mini ref. Kumuha ito doon ng canned beer at mabilis na ininom. Lumingon ito sa kanya. Namumula mga mata ni Cleo at hindi niya alam kung bakit. Hindi kasi pinutol nito ang sasabihin pa niya. Buhay si Gary, Andrea. Natigilan naman si Andrea. Parang may nawalang bara sa lalamunan niya sa kanyang nalaman. Hindi naman siya napuruhan. Tumawag din ako kay Albert na anak ni Mang Ray na nagkataon nagbabakasyon kina Mang Ray. Dr. Albert, ginamot niya ang boyfriend mo kaya hanggang ngayon humihinga pa rin. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Andrea dito. Ang buong akala niya, wala na si Gary at naiwan na lang basta sa log house ang katawan nito. Hindi sumagot si Cleo. Nilabas ito ang cellphone at nagdial. Ni-loudspeaker setting nito iyon pagkatapos ipinatong sa center table na nasa tapat niya. Saka naupo sa pwesto nito kanina. Ganun na lamang ang sayang naramdaman ni Andrea nang marinig na mag-hello si Gary. Baka sa boses nito na nangihina pa ito. Napaluhan naman si Andrea ng sandaling iyon. Tupadin kaya ni Andrea ang pangako niya kay Cleo na magiging mabuting asawa dito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.